Kagagaling lang namin nagpa-PCR test, swab test sa may Beatrice. Maaga kami nagising. Yan, hindi ko na nakuhanan ng video. Yan, bale nagtaksi na lang kami pumunta doon. May sasakyan pero pagka ginamit namin yon, nahirapan na ako mamaya umanap ng parking. Kaya nagtaksi kami papunta doon. Nung pagkatapos naglakad na lang kami pabalik. Pabalik namin, yan, may mga na gustuhan si Maring Hera na mga bag, yan. Bumili na rin kami para sa kanya. Yan. Kasi sira-sira na yung bag niya na galing sa Chinese shop. Yan. So, hintayin lang namin hanggang alas 2. Time check na natin, 10:30. Yan. At malalaman natin yung resulta. Ako, negative na ako nung nakaraang swab test nakaraang linggo. Ngayon, sabay kami ni Maring Hera. Ngayon, pagka negative na siguro, pwede na kami bumalik sa trabaho. Yan. At masaya lang kasi yung pakiramdam naman namin malakas na kami. Totally wala na si Maring Hera. Ayan, totally recovered na rin. Tapos na rin yung pag-i-inject niya kasi may binigay na medication yung doktor. Inject para sa kanyang dugo. So last na ngayong araw na to. Ayan. At pwede na rin siguro, pwede na rin kami bumalik kung mapapatunayan lang na mayroon lang kaming patunay na negative na. Pero yung pakiramdam na namin malakas na, wala nang kahit bakas ng virus. Ayan, salamat sa Panginoon, salamat sa mga tumulong, sa mga pabalik-balik dito nung na-confine si Maring Hera sa hospital. Mag-isa lang ako dito. May mga kaibigan tayo dyan sa labas na pabalik-balik magbigay ng mga pagkain, supply, yun, para sa akin dito. Kasi nga nanghihina akong lumabas noon, saka walang ganang kumain kasi nga walang panlasa, tapos mag-isa ka lang kakain dyan. Tapos ayun, kung mag-isa ka lang, tinatamad magluto. And buti na lang may mga kaibigan tayo, hindi lang bilang kaibigan, kapamilya na ang turingan namin. Matyaga na nagdala ng mga ayuda. Salamat po sa inyo. Papaaraw yan. Kasi dito lang may araw. Dito lang part na may natama yung araw sa amin. So yun, medyo bumuti na ang lahat. Ayan. Pero may kwento ko lang, nagsimula itong naramdaman namin noong April 23 sa trabaho. Nilagnat si Maring Hera. So ayun, tapos kinagabihan doon na siya lumala. So kinaumagahan, hindi ko na pinakyat sa trabaho. Hinintay ko na lang magising yung amo. Yun, doon ko na lang sinabi na hindi ko na paakyatin kasi iba na yung pakiramdam ko noon eh. So umaga pa lang pumunta na ako sa pharmacy. Nagaan ko talaga yung paggising ko. Pharmacy, bumili ng rapid test. So nung sinubukan namin, negative yung result, pero nilalagnat na siya. Ayun, pero hindi ko pa rin siya, although negative, medyo lumakas yung pakiramdam ko na mali yung iniisip ko. Pero hindi ko pa rin siya pinakyat, although sabi niya kaya niyang magtrabaho, pero hindi ko siya pinakyat. Sadya kasi
medyo masama na eh. May ubo na, may lagnat na, medyo sumasakit na yung mga kasukasuhan, yung dito sa lalamunan nangangati na. So yun, ako na lang yung umakyat. That time, day off naman nung kasama namin, so dadalawa lang kami. Prepare ng breakfast ng amo. So inintay kong gumising, kwento ko yung nangyari na hindi ko na lang siya paakyatin kasi masama yung pakiramdam ko. Hindi yung pakiramdam niya, nararamdaman ko sa sarili ko, yung pakiramdam ko sa kanya na may something na. Pero kwento ko na nag rapid test na kami, yung nabibili sa pharmacy, negative naman. So ang sabi pa nga ng amo, so wag ka mag-alala kung negative kasi kung may symptoms yan at chinek mo ng rapid test, 100% daw na accurate yung basa. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, sabi ko sa mo, ma'am, kung pwedeng dalhin mo na kami dito sa biometric sa lab. Doon na talaga magpa-PCR test para mas sigurado. Agad-agad tumawag siya sa lab. Sabi niya, o sige, papuntahin ko dito yung girl, sabi niya. Parati kasi kaming nagsasabi sa trabaho, may pumupunta galing sa laboratory. Doon kami sa bahay kinukuhanan. So tinawagan niya, nagkataong busy siguro. So kami na mismo pumunta dito sa may laboratory. So kami kinuhanan, ganito. So sabi ko, gusto mo bang umakyat ako para mag-ayos dyan sa kwarto nyo, ganito. Sabi naman niya, hindi na muna. Hintayin niya muna yung resulta. So mga after 5 PM siguro yun. 5 PM. Ayun na, lumabas na yung resulta. Ayun na, positive na kaming dalawa ni Maring Hera. So agad-agad umuwi na kami dito sa boarding house. So dito na kami nagpagaling. Yung pang-5 araw hanggang sa pang-10 araw doon na lumabas yung talagang severe, nadali na hila na pati yung asthma niya. Hindi na siya makahinga, hindi na siya ubo, lumalala na, sumasakit na yung dibdib niya. Doon na rin sumasabay na rin ako. Kung nung una asymptomatic lang ako, pero sumasabay na rin ako, medyo bumibigat na rin yung dibdib ko hanggang sa lumabas na lahat yung mga symptoms. Andyan na yung pagkawala ng pang-amoy, yun, sabay na kami. Pagka wala ng panlasa, taas na lagnat every 4 hours. Pag hindi bumaba yung lagnat, paracetamol. Pagka sobrang taas ang lagnat, pinupunasan ko siya ng malamig na tubig sa kanyang katawan. Yun, ganon at ganon, siguro mga 5 araw yon. Pero nung yung pang-10 araw ng gabi, hating gabi, hindi na talaga siya makahinga. Lumala na. Yung masakit na yung likod, pati dibdib. Hirap ng huminga. Yun, bumaba na rin yung oximeter niya, oxygen level. So nag-decide kami na ipaumaga, pupunta kami ng ospital. Pero ang ginawa ko, kinaumagaan, tumawag na lang ako ng ambulansya. So ayun, tumawag na ako, pinick up na siya. Mag-isa na lang siyang pumunta kasi hindi pwedeng may kasama kasi mga COVID patient. Pero sinabi ko rin sa ambulansya na pati ako positive ako, magpapagaling na lang ako dito sa bahay. So yun, mag-isa na lang ako dito, mag-isa na lang siya pumunta doon. Ayun, siguro hiwalay na lang yung video na magkwento si Maring Hera kung ano yung naranasan niya sa loob. So yun, ang kwento ko lang yung kabuuan na nangyari sa amin. So pag ayun, nung nakaalis na sila, yun, panay nang iyak ko dito. Hindi ko na alam kung tama ba yung ginawa ko kasi ang usapan namin, walang magpapa-hospital, kaya natin to.
Kasi pagka na hospital, ang nasa isip ko kasi pagka nasa hospital ka at may masamang nangyari sa'yo, hindi na kayo magkikita, diretso ka na ng cremation, wag naman sana. Kaya yun ang ayaw ko sa mga ayaw ko sana nakakabalita sa mga kababayan natin na nagkakasakit ng ganito, kasi wala na talaga ang pag-asa. Kung may mangyari sa'yo sa loob, wala na talaga, abo ka na lang pagka lumabas ka. So yun yung kinakatakot ko. Kaya hagulgul na ako dito mag-isa. Pero ayun, hindi na ako makapag-focus. Wala na, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa hapon, kinagabihan din kasi pinikap siya ng umaga. Kinagabihan, nakausap ko na siya. So, medyo mahina siya kasi madali siyang napapagod eh. At pagka nagsasalita siya noon, medyo nanghihina siya. So, pero nung nakita ko sa video ko na oxygen lang yung nakalagay sa kanya, walang kung ano-ano, at nasa kwarto na siya sa kanyang room sa hospital, medyo gumana yung pakiramdam ko. Yan. Hanggang sa nakausap na niya yung doktor, sabi daw sa kanya, huwag ka mag-alala, gagaling ka dito. So praise the Lord. Yun, medyo nabunutan na ako ng tinik. So pagkatapos nun, ayan, pinagpatuloy ko na yung dati naming ginagawa nung kasama ko pa siya. Chinecheck ko parati yung lagnat ko, tapos nagsasalabat ako umaga at hapon, nag-i-steam din ako yung soob umaga at hapon. Tapos kasi ang nasa isip ko nun, pagka baka gumaling siya, ako hindi pa magaling, baka magkahawaan ulit kami pagka bumalik siya dito sa bahay. So ayun, pero ang pagkain noon, dahil wala na akong panlasa, wala na rin pangamoy, dinadala na ako ng mga kaibigan dito. So yun, hanggang nakaisang linggo ka doon, no? Isang linggo si Maring Hera doon sa hospital. 10 days? No, 10. Sobrang isang linggo. Nung nakalabas na siya, so yun, nakapagpa-swab test na rin ako, negative na ako. Tapos si Maring Hera noon, positive pa nung lumabas. So kaya ito yung arrangement ng kwarto namin. Magulo lang. So ito yung hinihigaan niya, tapos doon naman ako nahiga para hindi kami magkahawaan. So hanggang ngayon ganyan pa rin, kasi kanina lang kami nagsabay na nagpa PCR. So yun, hopefully yung magiging resulta negative na siya, kasi ako negative na ako nung nakaraang linggo. Yan, pagka negative na kami yung resulta ngayon, either babalik na kami ngayon o bukas na lang siguro, kasi marami pang aayusin dito sa bahay bago naming iwan ulit. Ayan, ayan, praise the Lord. Kaya thank you for a second life again. Hindi pala, kasi ilang beses na ako So ang kagandahan lang ngayon, may natuluyan na kaming boarding house, may sarili kaming boarding house. Hindi kagaya nung mga una na dumaan na naman kami sa ganitong pagsubok. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ayun, yun yung kwento. Ikwento rin sa inyo ni Maring Hera yung karanasan niya sa loob ng ospital sa susunod na vlog natin. Yan. Yan, at habang nagpapagaling siya, ayan, may mga bumili ako ng mga pots. Tapos yan, nagtanim-tanim siya dito sa aming veranda. Yun. Para ayan, tulong din yan para sa hangin, para malinis yung hangin na nilalanghap namin galing sa labas. Okay, naging plantita si Maring Hera dahil sa COVID. Okay. So, yun yung kwento namin.
At sa susunod na vlog natin, si Maring Era naman yung magkwekwento. So, yun. Salamat sa lahat ng mga tumulong. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi Alam nyo na. baka may makaligtaan pa ako. May maghahalip pa. So, salamat po. Salamat sa lahat. Yun. At praise the Lord. Una-una, salamat sa Panginoon. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin ngayon. So, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. So, bye! Rally dahil sa nagaganap sa Israel at Palestine, guys.